Yan magamit kaurana na eh. Yan ay magamit kaurana. O nangga. Ha? Pang damo. Oh. Nanong kailangan ta? Atrasin nyo. Magkano ita? 650 to 650. Pilan? Ngayon mong kahit. Ngayon kahit. Mga nakarakal. Sali na ang yan eh. Away. Para pagka mamaya asinitan kayo po tayo. Oh. Tapos bukas maglagay namin kahit. Bukas. Buhangin. Wow. Mantay makasabihin ul. Kayang panahon dami ka limayang oras sa makay. Yung init. Wow. Tatalag na rin yun. Para hindi nakasabay sa pitas. Nagkain na rin kayo. Limang ulad. Ayan, kailangan na natin mag-spray ng pandamo guys. Diyan, kailangan talaga dyan herbicide. Meron naman tayo nabibiling gamot para dyan. Ito guys yung bagong ano nga pala, Alona, ay yung bagong hose namin. Dati siyang 4.5, ngayon 4,800 na, 100 meters. Alam putol. Hindi pa na pinaputol para sa diretsohang ganyan. Madali nang iligpit, madaling ikasa. Kapagin eh. Lahat ang kailangan. Yan, no? Tulto na lang, tuling na lang, oh. Ganito yung routine ko sa araw-araw. Pag uwi ng hapon, mag-e-edit, mag-upload ng alas 9. Tapos tsaka pala ako kakain ng hapunan. Pahinga ng 1 oras, ligo. Matutulog ako mga alas 11:30, alas 12 kasi magbabasa pa ako ng comments, although hindi ko man nasasagot pero binabasa ko yun. Tapos dadaan dito sa farm 1, titingnan natin kung anong kailangan. Tapos buti na lang yung isang farm nandito lang sa tabi, hindi na ako lalayo. Tapos pagkatapos dito doon ako sa farm 2. Kaya nga sana balang araw makuha natin to kung hindi pa nila tatamnan, kasi ang balak ko doon 1 taon na lang tayo, kasi nga kumbaga sa loob ng 2 taon bugbog na yung lupa sa tanim. So kailangan natin panibago. Ito maganda to, walang tanim, ilang taon na tong siguro 2 years na tong walang tanim ng gulay, puro palay saka mais. So sana makuha natin to balang araw para hindi na tayo lalayo, dito na lang tayo lahat, pati yung gym squad. Ayan po yung mga susunod nating pipitasin. Ayan. Ayan. Ito parang nahalo to, ibang variety siya. Ba yung bunga niya eh. O sana sumulong ulit yung susunod nating pitas para sa Biyernes. Pagka kasi maraming bulaklak na ganyan, tapos malakas ang ulan, mahangin, karamihan nalalaglag yung bulaklak, hindi nagtutuloy. Kaya mainam kung mag-aaraw muna kahit 2 araw o 1 araw.
Wow, bagong putaya. Adobo. Adobong baboy. Ito, almusal. Almusal at tanghalian na yan niya. Hindi nyo kinain yung itlog. Nakakalimutan niya. Yung tatlo nakain ni Kay. Meron ako nakitang papaya dito, baka overripe na. Ayun, oh. Sobrang hinog na. Ayan. Hindi pa. Ito lang. Sunod-sunod na sila, oh. Hayaan muna natin ito dito. Yung malaki yan yung manawa. Hindi pa hinog yun. Kain muna tayo bagong lahat. Ayan, kain po. Pagka guys, pag dumating yung punla namin, baka dito kami matulog. Overnight tayo. Mahirap iwanan yung pundaya. Baka kapangin ng gabi. Kamahal pa naman. Wala si Joning, gumagraduate ng elementary. Tigil muna ako sa mangga. Dahil lumabas yung mga kate ko eh. Makatiyan niya. Kagabi, kumain na ako, kaming dalaw ni Liam. Nakadalawa kami. Tapos dito. Sabi ko, tama na muna, nakangate ko. Buti, di na nag-aarom. Nakakabungang araw yan yan. Makati yan yung mangga. Pag nasobrang ka. Ay, kanyaman. So dahil patag-ulan na tayo, ang kailangan natin yung daanan ng tubig, yung kanal sa pagitan ng balag. Pwede trek. Pwede tayong gumawa ng kanal. Pero sabi ni Pare Salvia, magpapaararo daw ng kalabaw. Papaararo daw yun, sakay-sakay. Kalabaw. Oo yan. Andyan yung power tiller. O power tiller na lang. Power tiller na lang. Pwede naman yun. Pagka natuyo na yung yan, yung dam. Oo, gagawa tayo ng dyan, para tumaas ng konti yung tudling. Power tiller na lang para magawa pa natin yung kailangan kasi importante dyan yung tubig merong dadaanan, hindi siya mag-i-stuck sa gitna. Kasi yung in-order namin ang patola Saturday ang dating, so kailangan namin dito matulog para mabantayan.
yan, gusto kong mag-camping dito. Sila dito matutulog, tapos ako dito sa ilalim ng balag. Meron akong tent dun eh. Maganda sana kung medyo muulan ng konti para presko, pero pag hindi, mainit. Mainit yung tent. Sila dito na lang matutulog. Yan, ito presko. Tabuhan na ng damo yung ano namin, makina. Para sa mga nagtatanong nga pala dun sa loting binibenta, nagbago na po yung isip ng may-ari. Paghahati-hatian na lang daw nilang magkakapatid. Ayun ang sabi sa akin, sila na lang daw ang magbabayad, yung mga kapatid. So para dun sa mga nagtatanong, pasensya na po, kinancel na po ng may-ari. Actually meron tayong isang subscriber na gusto nang bilhin yon, pinapadala na sa akin yung pera. Sabi ko, mas mainam po kung kayo ang tumingin. Mahirap kasi yung di pa nila nakikita ng personal, tapos babayaran na natin, di ba? So hindi na po yun matutuloy. Kung hindi na delay yung ang patola natin, nakapagtanim na tayo, tamang ganda sana ng panahon, araw, tapos kukulimlim. Kumbaga sakto lang siya para sa mga batang bagong tanim. Hindi rin naman kasi maganda yung sobrang init pagka bagong tanim yung halaman, na ano sila, napupuwersa sa init. Kung ganyang panahon, tama yan. Pero konting hintay na lang, konti 31, ba 3 days na lang excited na naman tayo. Ay, naalala ko, baka magbago ng isip yung may-ari ng lupa, kasi usapan namin dito 1 year lang, pero bago pa yon, naka 6 months pa lang kami, nagsabi na ako na i-renew ko to. Umuo naman sila. Ang inaalala ko, baka magbago isip, nakapagtanim na tayo, nakapuhunan na tayo, wag naman sana, ano. Yun lang naman ang inaalala ko. Pero pag siguro next month pwede na ako mag-renew, June, para bago dumating yung kontrata, pagbayad na tayo. Lalaki na ng papaya, Ayan, magbubunga na yan, magbubulaklak na. Katikim din sila ng tubig ulan. Mahigpit na ulit,
Ayan, bali. Pag pinukpok ni Henyo, pag nabali, ayan, palitin. Yan tulad yan. Palitan natin. Nasa halos 40 na yung papalitan natin. Ayan, matigas yan, no? Ayan. Oh, yeah. Hop. Hipit na, oh. Hop, tama na nyo. Sobrang higpit. Nag-i-spray si Patrick ng herbicide. Ayan o. Kung mapapansin nyo guys, medyo naninilaw na yung damo. Nag-i-spray tayo ng herbicide dyan. Interline, yung ginagamit naming malamig sa halaman. Tsaka sa lupa. Ayan, naninilaw na siya. Habang walang tanim, pwede yan. Pero pag nandyan na yung ampalaya, grass cutter na gagamitin natin dyan. Kasi pagka ginrass cutter mo yan, gaya na sabi ko dati, ilang araw lang, 2 days lang, nakita mo naka-oslay na naman yan. Pero pag interline, medyo matatagalan, siguro mga 1 week bago sila tumubo. Kasi kung susumahin mo, mas matipid sa herbicide. Pero hanggat maaari, gaya na sabi ko, ayokong gumagamit, hanggat kaya namin, ayokong gumagamit ng herbicide. Lalo na pag may tanim na. Kung susumahin mo kasi, mas magastos yung grass cutter sa gasolina. Pagka pwede na rin alisin tong sili. Tira na lang tayo ng panggamit. Ayan, bali. Sulok pa naman, oh. Ayan, oh. Nabubulok kasi. Nga pala, yung nakikita nyong puti-puti dito sa farm, ano yan yung pinagplastika ng milon, yung nauna sa amin. Hindi nila inalis, kaya pag niroto, in-stable, napuputol-putol yung mga plastic. Ayan, tulad niya, no? Pero inuunti-unti namin inaalis, kaya lang sobrang dami talaga. Pasensya na kung may nakikita kayong mga plastic. Higpit. Tumaas siya, oh. Natin i-secure. Itong kay Saldi, matibay naman, kaya lang delikado kasi nasa kanal. Pag nababad sa tubig yan, madaling mabulok. Kailangan mailipat ni Saldi dito sa gawing taas, o kaya alternate, suporta lang ba.
May gisa niya yung kamote. Meron palang kamuting gapang dito. Na grass cutter ko na. Alisin na natin to. Okay, balik tayo sa daily routine. Bago matapos ang araw, babalik pa ako dun sa farm 1 para silipin yung tanim tsaka yung mga alaga. Kung minsan wala na tayong oras, pero ngayon maaga pa. Meron pa tayong 4:15 pa lang. Makakadaan pa tayo sa farm 1. Yung plastic natin sa talong para sa Friday. Lagay ko itong kalsada rito, yung pagpapagawa, aabutan na ng tag-ulan. Yun, buti may progreso. Oh. Walang tao. Graduation. Congratulations sa mga bagong graduate. Kaingay naman ang manok na to. Putak ng putak. Wala sila. Siguro kumain na yung kambing. Lasing ko na eh. Ay, nawala yero din. Busog ah. Oh, solve. Oh, lalaki ng tiyan. Ayos. Parang pati yung potro tuloy busog ay buntis oh. Lalaki nila oh, lalaki ng tiyan oh. Ayos ah, solve ang buto-buto ah. Ito mabait ito eh. Itong si Boer, si Dapol, mabait yan eh. Pag nakita niya ako niya, lumalapit na sa akin. Merong kambing na na nanunuwag. Delikado. Ito native to eh, si Pacharita, masipag mga anak yan eh. Ayun yung anak niya, malaki na. Yung black na yun. Tapos mga anak na naman ulit. Kaya lang ang anak niya pa isa-isa lang. So nasira na nila yung kailangan natin dito steel trusses. Kasi maanay, saka mabukbok. Kailangan natin siguro palilipasin lang natin tong tag-ulan. Steel trusses na natin to para tumagal.
abangan ang susunod na kamanata. Ayan, mga pipitasin natin sa mga susunod. Ayan. Sana bumalik tayo doon sa dati nating harvest na kahit 800 lang or mas mainam kung tonelada. Ang presyo po ng talong, yung huling faktura namin 25. Okay na ako doon kung nakakarami tayo ng pitas. Dito sa Maisa nakapag-spray na rin sila ng pandamo. Bilang pa tayo ng mga 2 days, 3 days malinis na yan. Bilis nila lumaki, no? Kaya lang mayroong mga naiiwan. So paano guys, tapusin ko na muna yung vlog natin ngayon at kita-kita tayo bukas. Maraming salamat ulit. Soy Jay.